So, isasagot ko ang tanong na, "Dok, kailangan bang maging matalino para maging isang doktor?" Kung matalino ka, gamitin mo ng maigi kasi kung dadagdagan mo pa ng hard work, talagang makakaya mo maging doktor. Good day mga kudoks, kumusta na po kayo? So for today's video, isasagot ko lang ang usual na sinasabi sa akin ng aking mga kakilala at ng aking mga kaibigan na wala sa medical field. So isasagot ko ang tanong na, Dok, kailangan bang maging matalino para maging isang doktor? Magre-real talk tayong mga kudoks about sa buhay ko, kung bakit ako naging doktor at ano ang aking mga struggle sa buhay nung nag-aaral pa ako ng medicine at yung mga years before niyan at bakit ba ako nagdoktor. So actually mga kodok, since bata pa ako, nakikita ko na ano ang buhay ng isang doktor kasi yung tatay ko ay isang doktor. Actually nga hanggang ngayon nagtatrabaho pa siya. Mag-80 years old na yung tatay ko at actively working pa rin siya as a doctor. So since bata ako, parang namulat na ako sa buhay ng isang doktor. So natatandaan ko nung bata pa ako, tuwing gabi maraming tumatawag sa bahay kasi may mga admissions. So tinatawagan siya ng mga nurses about updates ng kanyang pasyente, kung ano nangyayari, kung may kailangan ba siyang gawin, kung may kailangan ba siyang i-order, if kailangan ba niyang puntahan yung pasyente. So, parang everyday namumulat ako sa ganitong mga habits sa loob ng bahay. Pati nga sa pagpunta sa clinic. So, natatandaan ko nung bata pa kami, every time natatapos kami sa school, since elementary, high school, after school, kung wala kaming pasok, pumupunta kami sa clinic. So, nakikita namin kung paano si tatay tumingin ng pasyente, kung ano ba yung mga gamot na binibigay niya, ano ba yung mga health advice niya. At nandyan din yung nanay ko kasi siya din yung nurse ng aming clinic. At saka meron kami maliit na laboratory dyan sa clinic namin sa Pilipinas. So, since bata ako, talagang namulat ako sa mga buhay ng isang doktor, sa medical field. Apart from that, halos lahat ng aking mga relatives ay nasa medical field. Maraming mga nurses sa family, dentist, doktor, pati lolo ko isang doktor at saka lola ko isang pharmacist. So basically kami lahat ay nasa medical field. Pati yung kapatid ko ay isa ring doktor at pati nga yung wife ko isang nurse. So basically namulat ako sa buhay ng healthcare or buhay medical. So mabalik tayo dun sa tanong ng usual na tinatanong sa akin, kailangan ba daw maging matalino para maging isang doktor? So nung elementary, 'di ba grade 1 to grade 6 'yan 'no, yung elementary nung unang panahon. So wag niyo na itanong yung edad ko basta sa time namin noon, sa mga millennials, grade 1 to 6 yung elementary. So, nung grade 1 to 6, sa totoo lang, wala akong wala akong natanggap na honor. Hindi ako nakapasok sa any top. Ano lang yung mga most well-groomed, best in English. Hindi ko nga alam ba't naging best in English ako. Hindi naman magaling mag-English. Ano pa ba? Most zealous. Hindi ko alam ng meaning ng zealous mga kudok. So, yun yung mga isa sa mga natatandaan kong award nung elementary ko. Actually, before elementary pala, mabalik tayo ng kaunti. Nung kinder 2, ito natatandaan ko. Kasi naging honor ako once in my life. Pero, hindi ako nagka-medal kasi 8th honor lang ako noon. So, ibig sabihin, certificate lang yung nakuha ko at saka hindi medal. Hanggang elementary years ko, talagang wala akong honor. Pero hindi rin ako bumagsak or hindi rin ako parang talagang dehadong-dehado sa klase. Parang nasa lang ako, sa kalagitnaan. Hindi naman talaga yung nasa ah, last na last part ng klase. So, hindi naman ako talaga din sa pinaka matalino din. So, nasa lang tayo, medium lang or average. So, no, pagkatapos ng elementary ko, kasi nag-transfer ako napunta ako sa dalawang school. First school ko sa elementary nasa Cebu ako, tapos
After niyan, pumunta na kami ng Aklan. So, doon na kami nag-settle ng family ko. Kasi yung tatay ko, originally naman talaga from Aklan siya. So, mapunta tayo sa ah, high school. So, nung high school ko, tatandaan ko, kumuha kami ng Philippine Science na entrance exam. Hindi ako pinakuha ng Philippine Science na entrance exam, mga kudoks, kasi I believe yung mga top 10 lang namin, yung pinakuha ng exam na yun, nung time na yun, nung elementary. So, hindi ako nagka-opportunity na kumuha ng Philippine Science exam. Di ko rin alam kung papasa ako kasi parang mahirap din yung entrance exam. Mga kudoks, mapunta na tayo after nung elementary days, no? So, di ba, isang honor lang yung natanggap ko, 8 honor ng Kinder 2, tapos wala na. Nag-take ako ng exam sa local science high school sa Aklan, yung Regional Science High School for Region 6. So, kumuha ko ng exam. Luckily, pumasa naman ako sa exam na yun, mga kudoks, na entrance exam ng Science High School sa amin. Tapos, nirarangka kasi from section 1 to 5. So, obviously, yung section 1 yun yung pinakamataas yung nakukuhang exam. Section 5 yung pinakamababa. I think two-part exam yata yun if di ako nagkakamali. So, yung experience ko after no exam, na-shock ako. Akala ko section 1 ako, mga kudoks. Alam mo anong section ako? Section 4. So, section 4, mga kudoks. Second to the last section. But, hindi naman siya ganoon kasama. Actually, yung mga classmate ko naman, matatalino din eh. Maraming matatalino sa section 4 ng first year high school namin. So, masaya. Public high school siya. So, nakalibre ang parents ko ng tuition kahit papano. At masaya kasi lang, parang chill lang yung mga section 4. Tapos after nun, nag-section 3 ako. Tapos nag-section 2 ng third year. Akala ko magsa-section 1 na ako ng fourth year high school. Pero hanggang lang ako, section 2. So, section 4, section 3, section 2, section 2 from first year to fourth year high school. So, at least may progression, mga kudok. So, hindi talaga ako ganun katalino kasi di ako mababot sa section 1. So, nasa lang, medium lang, mga kudoks. At wala rin akong honor nung high school days ko. So, I think yung highlight ng high school days ko is naging ako, Supreme Student Council member. So, naging ako, PIO or Public Information Officer ba yung ibig sabihin yan? So, yan yung achievement ko nung high school. I think yung pinaka nahirapan kong subject since bata pa ako is math. So talagang hindi ako magaling sa math, pero bumabawi naman ako sa mga history, sa Filipino, ano ba yung gusto kong subject? Science siguro, pangatlong paborito kong subject. Pero yung math talaga, mga kudoks, talagang hirap na hirap ako sa mathematics. So hindi ko alam kung paano ko na-survive yung mga algebra, yung mga trigonometry, calculus, at kung ano-ano pang mga numbers na subjects noong high school. But anyway, so after nung high school, mga kudoks, ito na, slowly, naging totoo na yung buhay. Siyempre, magka-college na kayo. Kanya-kanya ng kanya-kanya ng move kung anong course kukunin, kung saan mag-aaral. So, nung time na yon, talagang wala akong alam kung ano yung gusto kong kunin na exam. Pero I think somehow, nung high school ko, parang gusto ko nang maging doktor or gusto ko talaga medical field. So, nag-take ako ng UP na entrance exam. Tatandaan ko. So, I think nilagay ko noon is public health, occupational therapy, at saka nursing yata yung kinuha ko, yung 3 choices ko sa UP. Hindi ako pumasa sa UP exam for college, mga kudok. So, okay lang. So, hindi ako nakapasa ng UP. Sayang. Maganda sana, pero syempre mahirap yung exam. So, ox lang. So, after no, ano pa ba yung kinuha ko? Kumuha ko ng UST na exam, mga kudok. So, itong UST, naging waiting list lang ng medical technology or medtech. So, among sa mga choices ko, sa isang course na natanggap, waiting list pa, mga docs.
So, I think kung pinrocess ko yun, baka nakapasok naman ako sa UST bilang isang medtech. Pero hindi ko na kasi ano yun hindi ko na kasi hinabol yung ano ko, yung application ko sa UST. Although at least waiting list naman ako. Ano pa ba? Kumuha din ako ng exam sa West Visayas State University. Isa itong sikat na state college dyan sa Iloilo City. Nakapasa ako mga docs. So nursing yung ano ko, tinake ko doon na course sa West Visayas na entrance exams. Pumasa ako. Ano lang, insakto lang para sa bracket na makapasa for nursing entrance exam. Pero hindi ako nagpatuloy sa West Visayas State University. Instead, pinili kong pumunta ng Cebu. So, sa Cebu, may entrance test din. So, sa isang school ako kumuha ng entrance test. So, nursing yung kinuha ko mga kudoks. Kasi talagang wala akong alam na ibang course. Sabi ng nanay ko, sabi ng mga tao, mag-nursing ka na lang kasi in demand nung time na yon 2006 to? Tama ba? O, 2006. So, kumuha ko ng entrance exam sa Cebu Doctors University. So, hindi naman kami ni-rank from highest to lowest, basta pass or fail lang. Pumasa naman ako mga kodok sa nursing. So, grabe, ang dami namin. Umabot kami ng more than 1,000 yata. So, from section A to X yung namin, yung mga students dun sa nursing sa Cebu Doctors. So, grabe yun mga kudoks yung experience ko kasi from Aklan province napunta ako sa Cebu. So talagang life changing kasi independent ka na. Ako na lang mag-isa. Ako yung nagpapalaba, nagpaplantsa, naglilinis ng dorm ko. Although si nanay panay naman punta sa Cebu para tulungan ako from time to time. Bumibisita si nanay at si tatay. At yung mga kodok, so it was a very nice experience. Di ko alam paano ko na-survive yung yung buhay ko bilang isang college student, nursing student nung time na yun. So, yung alam ko, talagang ako, hardworking. Nag-aral talaga ako ng maigi. Pero hindi naman ako naging honor mga kodok. Talaga lang, hard work lang talaga. Luckily hindi naman ako bumagsak sa whole college life ko bilang isang nursing student. So, smooth lang yung from first year to fourth year ko bilang isang nursing student. Hindi naman ako kinailangan umulit ng mga subjects. Pero hindi rin mataas yung score ko. So, board exam na kami ng nursing. So, hinati kami from kasi yung graduating class, I think 800 something kami eh. So, nung time na yun, yung first batch, which is yung kalahati na 800 something. So, I think from 430 yata, from top 1 to 430, yun yung makakatake ng first batch. Tsaka 431 below, yan yung second batch. So, natandaan ko noon na gusto ko sanang mag first batch. Hindi ko pa alam kung anong ranking ko noon eh. Sinabihan ko yung assign sa amin na CI na kung pwede ba ako mag first batch. Sabi niya, maghintay daw ako kasi wala pa daw di pa daw namin alam kung magiging first batch ako. Malay mo daw maging second batch ako. So wala siyang magagawa, sabi niya. Talaga ako na kung pwede ba maging first batch ako. So talaga hindi talaga natupad yung request ko na malaman agad ko anong ranking ko. Luckily mga kodok, nalaman ko yung ranking ko. So yung rank ko nung time na yun is 410 out of 800 something na graduating class ng nursing. So, yes! First batch ako. So, ang saya-saya ko mga kodoks kasi makaka-take agad ako ng board exam nung time na yun. So, yung board exam namin is July 3 and 4 of 2010. So, saya ko kasi natandaan ko nung nursing school pa, nung nagda-nursing student na kami, yung final year na namin ng nursing, parang gusto ko na kasi maging doktor kasi parang na-inspire ako sa mga doktor na nakikita ko sa hospital. Gusto ko yung mga scrub suit nila na puti, yung stethoscope nila na nandito sa leeg nila. So parang namulat na naman ako na gusto ko pala maging doktor kasi aside sa na ako kay tatay na isa siyang doktor, tapos nung nursing school na expose kami sa hospital, nakikita namin yung mga doktor. So talaga na-inspire ako maging doktor. So gusto kong mag-medicine agad.
Kaya gusto kong first batch ako sa nursing para somehow matapos ko yung board exam, tapos makapag-aral agad ako ng medicine, hindi ako magsi-skip. So, June ng 2010 yung umpisa ng medical school. So, sa same lang ako, medical school, Cebu Doctors. May entrance exam din, yung tinatawag na NMAT. So, okay naman yung score ko for NMAT. Na-accept naman ako sa Cebu Doctor. So, yung score ko 50 lang yata eh. So, 1 to 100 yan mga kudok. So, 50 lang yung score ko, kalahati lang. Pero I think nung time na yun, 40 lang yung tinatanggap ng Cebu Doctor. So, pasado naman ako sa entrance exam. So, yun ang mga kudoks. Nag-start ako June. Tapos July yung July yung board exam ko. So, pumasa ako, luckily, sa nursing school, sa nursing board exam, despite ng mga parang criticism sa akin ng iba't ibang tao, at saka parang dinadown din ako ng ibang tao na, ano ba yan, nagsisimula ka ng medicine, tapos di ka pa pumapasa ng nursing. Buti nilang mga kudoks, pumasa ako doon sa nursing board exam. Tapos yun, nag-umpisa na ako ng med ng June. Okay naman mga kudoks. So, smooth naman yung medical school ko. Basta nag-aral lang talaga ako ng mabuti. Every day, wala akong pinalampas na exam na hindi ako nakapag-aral days before. Hindi naman ako naging honor student din ng medicine. Wala din akong mga achievement masyado. Wala talaga akong malalaking achievement during medical school. So, yun ang mga kudoks. So, natapos ako ng medicine, medyo talagang pahirapan, pero talagang nag-aral ako everyday. Minake sure ko na talagang lahat ng mga quizzes, mga exams talagang at least nag-aral ako. At nung patapos na ng medical school, irarank na naman kayo. So, nung time na yun, nung first year kami, parang 130 kami, 140 students. Tapos yung graduating class is I think 80 something kami. So, yun, hatiin na naman kami mga kudoks from 1 to 80 kung ano ba yung magiging rank mo. So, yung rank ko ng medical school mga kudoks is top 49 out of 80 something. So, nasa gitna na naman ako. Average na naman. Ay, nako. So, thankful pa rin ako kasi hindi naman ako talaga kulelat. At, okay lang na hindi ako nasa top 10. At least pumasa naman. So, average lang. Tapos, after noon, ako postgraduate intern. Tapos, yun na nga, nag-residency training na ako ng pediatrics. So, medyo talagang pahirapan din yung residency training mga kudoks. Muntik na akong mag-quit. Pero eventually, I think hard work lang talaga at saka grit yung panangga ko. At syempre, prayers din at saka support ng family ko. At syempre, ng wife ko ngayon na ex-girlfriend ko na. Okay. Wow! So, maganda mga kudoks. So, masasabi ko lang, real talk lang. Kung matalino ka, bonus na yan for you to be a doctor. Kung matalino ka, gamitin mo ng maigi kasi kung dadagdagan mo pa ng hard work, talagang makakaya mo maging doktor. Pero masasabi ko, kahit na average student ka lang, tulad ko, wala masyadong achievement, wala talaga. So, once na ako naging honor student sa buhay ko, sa buong pag-aaral ko, nung residency training, wala rin akong distinction. So, parang lang ako. I think yung nakuha ko lang nung residency training is nanalo lang ako ng quiz bowl. Yun lang ba? Naging din ako president ng Pediatric Association. So, I think yun lang at most yung nakuha ko sa aking whole career ng education from medical school to residency training. So, masasabi ko lang, kahit average ka, kaya mo yan. Kung gusto mo talaga maging doktor, kaya. Mag-aral ka lang ng mabuti, magpursige ka, at maghanap ka ng inspiration. Huwag kang magpapadistract, at
ano lang, eyes on the goal ka lang talaga palagi. At saka be gentle with yourself. Kung babagsak ka, bumangon ka ulit, gumising ka ulit, at lumaban. So, if magiging doktor ka, kung gusto mo maging doktor, laban ka lang. Kaya mo yan, mga kudoks. Sana na-inspire kayo. Paalam!